Well, sa amin yung nabanggit nyo na hindi naman nagbagong sitwasyon, yun ang pinakamahalaga eh. Kasi yung pagpasok naman sa upper middle income category sa number ng World Bank, ano lang yan, numero lamang yan. Ang ginawa lang ng World Bank dyan, kinumpute yung um, pangkalahatang produkto serbisyo ng ekonomiya sa isang taon last Mm. year, dinivide by yung populasyon, at kinuha yung tinatawag na gross national income per capita, per Filipino. At dahil dun sa arithmetic computation na yon, gross national income divided by population, nakuha itong magic na numero na $4,850, pumasok na sa pamantayan ng World Bank na upper middle income. Pero sa amin, mas mahalaga yung nabanggit no, hindi nararamdaman kasi wala naman na bago. Parang ka mag-birthday ka. Pag mag-birthday ka naman, hindi biglang magabago yung buhay mo kung porke na nagdeklara ka ng senta ka na naman eh. So, kaya siya hindi nararamdaman kasi wala naman tunay na pag-unlad. At actually, pag hina pa nga na ekonomiya, pagbagal na ekonomiya na nararamdaman natin, pagkulan ng kita dahil sa pagsilit ng presyo ng bilihin, dumami, nagsabing mahirap sila. I think nasa 14.5 million na ang Pilipino nagsabing mahirap sila. Tapos yung halaga ng minimum na sahod ngayon, mas maliit pa kumpara sa dekada 80. So, kaya hindi nararamdaman yung statistika na yun kasi wala naman talagang makabuluhang kaugnayan yung numero na yun sa lagay ng karaniwang Pilipino. At ito pa Sir Sunny na pahig pong Malacanang sa atin naman pong kategorya po ngayon na ipinagmalaki na binanggit niya po ninyo na wala naman pong dapat ipagmalaki kasi ganun pa rin pong pamumuhay ng ating pong bansa. Ito po ba nagiging maganda lamang po sa imahe po ng Pilipinas sa ibang bansa, sa World Bank, Sir Sunny? Well, alam mo kaya medyo hindi maganda yung masyadong pinagbubuli, nag-celebrate yung gobyerno kahapon. Kasi kung ang realidad ay lumalala ang sitwasyon, kahit na gusto natin ng good news, kung ginagamit yung good news niyan para pagtakpan yung sitwasyon, medyo may problema kami doon. Kaya sa totoo lang, yung masyadong pag-celebrate kahapon ng Malacanang, parang mga termino nila, milestone, Yes. historic, medyo sa amin delikado yun at sinasalamin talaga na pati yung Malacanang mas interesado sa perception, di ba? Parang sabi nga ng nanay ng Pangulo, perception is real, di ba? The truth is it. Para mas malaro sila dun sa pagandahin yung imahe kahit na hindi naman maganda yung katotohanan. Kaya ano sa amin, mas mahalaga yung nararamdaman ng araw-araw na buhay ng ordinaryong Pilipino. Hindi naman talaga umangat. Kaya panghawakan natin yun at kung tingin namin babreak to sa Malacanang, kung masyado nilang palaki ng usapin na ito, habang lumalala naman ang kalagayan ng ordinaryong Pilipino, ordinaryong pamilya, babalik sa kanila to. Parang masyado namang nagmumula sa pinakatuktok yung hindi pagkasabi ng totoong lagay ng bansa. Okay. And sir, sa pagiging status sa pag-aaral po ba ng Ibon Foundation kamusta na po ang lagay po ng ng ekonomiya po natin pong bansa? Na yes, lagi po lang binabanggit po na gumaganda at gumaganda po ito at ito nga po nitong kanina sa atin naman pong pagbabalita, tumasa naman po yung utang po natin pong bansa, Sir Sunny. Oo nga, di ba? Sakto dun sa pag-declare ng upper middle income. Lumaki naman to 18.5, 18.6 trillion yung utang natin. Yes. Tingin namin mas yun, mas sinasalamin nun yung problema na sa hina ng ekonomiya, sa pagbagal ng ekonomiya, sa kakulangan ng mas matibay na pundasyon sa agrikultura industriya, kinakailangan ng gobyerno na tuloy-tuloy umutang para paganahin yung sarili. So yung kadalasang computation natin dyan, yung 18.5 trillion na utang na yan, katumbas siya ng mga 160,000 kada Pilipino, katumbas siya ng 665,000 kada pamilya. Tingin namin mas mas sinasalamin yung realidad na kulang pa rin ang pag-unlad ng bansa. At itong isang mahalagang punto, yung pagdeklara ng Pilipinas na upper middle income, mas mahal na mag-utang ngayon. Kasi nilikala naman yung kategorya ng World Bank ng dekada 80 para madali nila masabi kung mataas ba o mababa ang singil ng interest rate sa pinauutangan nila. Kung low income ka, mababang interest rate. Kung lower middle ka, upper middle, mas mataas ng konti. Kung high income, hindi ka pa utangan. So ang ang pinaka-epekto ng pagiging upper middle natin ngayon, mas mahal na umutang sa World Bank, pati sa ADB at iba pang mga
institution na ginagamit yung pamantayan na yan. Kaya kung lumulobong utang natin ngayon, lalo matutulak yan pataas kasi mas mahirapan na ngayon kumuha ng utang sa mababang interest ang Pilipinas kumpara dun sa hindi pa tayo upper middle income. So lalong lolobo ang bayad utang, lalong lolobong utang dahil sa bagong kategorya na ito. Samantalang, hindi naman lumalakas sa ekonomiya para bayaran ng utang. So